Glory to God! Glory to Christ Jesus! Isang mapagpalang umaga, hapon, tanghali po sa inyong lahat, mga kapatid Kristo. Isa pong malakas na palakpak. Purihin Amen. natin ang ating Diyos na buhay. Amen. Praise the Amen. Lord. Praise the Lord. May mga bago po tayo mga sisters. Sa ngayon, Meron pong mayroon po i-welcome. tayong bago. Hindi pa po na-welcome ng Tuesday. Yes. May bago Tingin po tayo. sa katabi po, baka may bagong mukha. Bagong Akay? dalo. May akay po? Bagong dalo, bagong martes. Bagong dara. Sister, mukhang wala. Tanungin muna na natin kung kumusta na ang mga anak ni Hawa Shaddai. Thanks God. I am blessed. Happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapa ang kalooban, maginhawa at matagumpay. Amen. Praise the Lord. Sister, wala tayong akay? I'm sure. Darating, Amen. At sisters. saka nag-uumapaw ang blessing. Yes, amen. At sa ngayon po, dadako na po tayo sa ating Paghahayag ng kabutihang ginawa ng Diyos sa kanilang buhay. Sino po? amen. Sino pong una? Sino po ang mauunang ipahayag ang kabutihan ng Diyos? Ang nag-uumapaw ng mga blessing. Yes, amen. Hello po. Are you with us? Sumigaw! Amen. Praise the Lord. Sino po? Roll call tayo. Sino po Parang- muna, sister? parang wala Unahan sila. mo muna. Unahan ko nga Kasi sila. nahihiya sila. May sige. oras po tayo. Yes, Amen. mga sister. Okay. Gusto ko lang pong ibalik ang pagpapala ng ating Panginoong Diyos na buhay. Hindi naman sa biyaya na ibinigay sa atin na sa araw-araw ng ating buhay. Amen po ba? Lahat ng biyaya na binigay ng ating Diyos, dapat nating pasalamatan. Amen po ba? Amen. Kaya salamat sa buhay, sa pagpapala, sa kanyang kabutihan. Amen? Amen. Praise the Lord. Sino Amen. po ba Wala. pwedeng maghahayag ng kanyang pagpapala sa ating Diyos na buhay? At kung wala po Panginoon, hallelujah, praise the Lord. Sorry. Inananyayahan na po namin ang lahat na magsitayo at ihanda na po natin ang ating mga sarili sa pakikinig ng mabuting balita. At tayo po isasamahan ang ating disciple in care, Brother. By Gonzales. At ay sasamahan ang pagpupurit pananambahan ng El Shaddai Gospel Music Ministry Hong Kong. At tayo po isasamahan ng opening prayer to be led by Sister Esther. Oh, hallelujah. Give you praise, give you glory, give you honor, and give you thanks, Yahweh El Shaddai. Maraming salamat po. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Dakilang Diyos na makapangyarihan, Yahweh El Shaddai, sa mga oras na ito, Panginoon, naririto po kami muli. Lumalapit sa iyo, Panginoon, na may kababaang kalooban at handa pong magpapagamit sa iyo. Tunay nga po, Panginoon, napakadakila mo, Ama, sa araw na ito. Maganda po ang panahon, pagsikat ng araw, Panginoon, at hindi gaanong malamig, Ama, kaya Ama, narito mga kapatid namin, malulhati silang nakarating sa lugar na ito. Yes, Lord. Dakila ka, Panginoon. Dahil sa isang linggong nakalipas, Panginoon, kami yung iniingatan, pinagpapala, pinagaling. Wala pong lingid sa iyo, Panginoon. Kaya, Ama, maraming salamat po. Yes, oh God, tunay nga po, Panginoon, na kami walang magagawa kung wala ang iyong banal na tulong. Take over this place, Holy Spirit. Linisin mo po bawat isa, Panginoon. Kami ulit-ulit nagkakasala sa isip, sa salita, at sa gawa. Maraming salamat, Panginoon, sa ginawad mong kapataran sa bawat isa sa amin. Thank you, Banal na Espiritu. Maghari ka. Bless mo ang mga kapatiran na tumugon sa iyong panawagan, Panginoon. Bless mo po ang lahat ng naririto. Bless mo po ang apat na sulok na ito. Bless mo po ang choir na sila po ang nangunguna sa banal yung gawain, Panginoon. Makarating nawa sa iyong luklukan sa iyong trono, Panginoon, na kasama yung mga banal na anghel. Magpupuri sa iyo. Bless mo po ang kapatid, Panginoon, na
Brother Bay Gonzales na siyang nakarating po dito ng Hong Kong. Siya po ang nangunguna sa amin, Panginoon. Bless mo rin po ang aming council. Lahat-lahat, Panginoon, pagkatiwala namin sa iyo. Ang aming gagawin sa bumaghapon na ito. Banal na Espiritu, maghari ka. Manguna ka po sa bawat isa, Panginoon. Bless mo ang mga naka-line up sa kanila, Panginoon. Mga kanta, pagbigay sa amin, Panginoon, ng inspirasyon. Nawa, Panginoon, sa bumaghapon na ito, pagkatiwala ng suising daang porsyentong tagumpay, ito aming samat dalangin. To God be the highest glory in Jesus' mighty name we pray. With the full guidance of the Holy Spirit, now reigns forever and ever. Amen. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Glory to God. Praise the Lord. Taas po na natin ang ating mga kamay. And let us acknowledge the holy presence of our Father. Oh, we give you praise. Come on. Hayaan mo ang mga labi na iyan magpuri, sumamba, sambitin ang pangalan ng Panginoon. Oh, we give you praise. Dakila ka, Panginoon, karapat-dapat kang purihin, karapat-dapat kang sambahin. Oh, dakila ka, O Diyos, sinanatiliyahan ka namin banal na Espiritu Santo. Siyang itutong panguna sa bawat gagawin namin sa mga oras na rin. We give you glory, we give you praise. Oh, pour out your Spirit. Praise you, Jesus. Holy Spirit, we give you praise. Praise you. Praise the Lord. Oh, halina, Panginoon. Halina, banal na Espiritu Santo. Touch your heart. Iniaalay po namin ang aming mga buhay, ang aming mga puso. Oh, dakila ka, Panginoon. Halina, Panginoon. Halina, Panginoon, paanyaya ito. Manahan ka sa amin, puso'y bukas sa'yo. Pagkariyan mo ang buhay ko, sa aking paghanga na magbago. Halina, O Jesus, mahal naming lubos, sa puso't isipan, buhay ko ikaw lamang. Halina, O Jesus, mga salita ay tanggapin, halina sa aming piling. Samba sa nagkaisang piling. Halina, O Panginoon, inaanyayahan ka namin sa mga oras na ito. Halina, Panginoon, paanyaya ito. Manahan ka sa amin, puso'y bukas sa'yo. Pagarian mo ang buhay ko, sa aking paghahanga na magbago. Halina, O Jesus. Halina, O Jesus, mahal naming lubos, sa puso't isipan, buhay ko ikaw lamang. Halina, O Jesus, mga salita ay tanggapin, halina sa aming piling. Halina, O Jesus, mahal naming lubos,
sabihin, kapatid, espesyal ka sa paningin ng Diyos. Amen. Sabi nga sa Genesis chapter 8 verse 22, hanggat naririto't buo ang daigdig, tagtanim, tag-ani, palaging sasapit, tag-araw, tag-ulan, tag-init, taglamig, ang araw at gabi hindi mapapatid. Ganon ka ka-espesyal sa Panginoon. Amen. Lahat Amen. ihanda ng Diyos. Amen. Kaya ano bang gagawin natin? Marapat lang natin na ibalik ang pasasalamat, pagpupuri sa ating Diyos sa buhay. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Glory to God. Woohoo! Ikaw ang unang umibig, ikaw ang unang nagmahal, ikaw ang dahilan kung bakit ako'y nabubuhay. Kasalanan ko'y pinawin mo, maging sino man o anuman ako. Ako sa'yo sa paningin mo'y espesyal. Sa nagkaisang tinig, ikaw ang unang. Amen. Taas po natin ang ating mga kamay. Ikaw ang unang nagmahal. Damdamin po natin ang lyrics. Ikaw ang dahilan kung bakit ako'y nabubuhay. Kasalanan ko'y pinawin mo. Maging sino man, kung ano man ako sa'yo. Sa paningin mo'y espesyal. Ako sa'yo. Ako sa'yo, sa paningin mo'y espesyal. Ako sa'yo. Ako sa'yo, sa paningin mo'y espesyal. Praise the Lord! Praise the Lord! Glory to God! Puri sa ating Panginoon. Ang lahat ay sumayaw. Taas ang mga
sa iyo, Panginoon. Sa paningin mo kami espesyal. Praise the Lord. Napakasarap pagpurihin po ba? Amen. At lalo na po, tayo ay pumasok na sa panahon ng Kwaresma. So, praise the Lord. Inhale. Exhale and smile. Amen. Praise the Lord. Taas po natin ang ating mga kamay at patuloy nating papurihan, awitan ang ating Diyos sa buhay. Tunay ngang dakila, kahanga-hanga ang gawa ng Diyos. Sa panahon ng Kwaresma, sa mga oras na ito, atin pong alalahanin, atin pong isabuhay ang lahat ng mga sakripisyo na ginawa ng Diyos para sa atin. Sabi nga sa kanta, mula sa wala kami yung binigyan ng halaga. Siguro, sa mundo, wala tayong halaga. Ano man ang ating pinagdadaanan, ano man ang ating mga extra baggage, kulang pa yan sa ginawa ng Diyos. Kaya sa mga oras na ito, hayaan mo na kausapin mo ang Diyos. Hayaan mo na ibuhos ng Diyos ang pagkalinga, ang pagmamahal, ang kapayapaan na minimithi ng iyong puso. Praise the Lord. Patuloy po nating kauhawan, kapanabikan ang presensya ng Diyos. O dakila ka. Kinauuhawan kita.
kabutihan mo at pagmamahal mo lubos. Papuri ay tanging sa'yo, dakilang Diyos, Hari Panginoon, pasasalamat ay sa'yo sa kabutihan
Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus. Glorify your name, O Lord. Through the years you made it clear that the time of Christ was near. Through the people could not see what Messiah ought to be. Though your words contained a plan, they just could not understand. You must know some work was done through the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name El Shaddai. El Shaddai, here come God Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name El Shaddai, El Shaddai, here come God Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai. I will praise you till I die. El Shaddai. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Yahweh El Shaddai, muli kami po'y nagkakatipon ngayon. Kasama ko ang mga Diyos di Group na nandito ngayon sa iyong banal na paanan, nakataas ang kamay bilang pagsuko at pag-amin na wala kami magagawa kung wala ka sa aming buhay. Muli, pagpalain mo ang iyong salita na aming napapakinggan. Ilagay mo ng malalim sa puso ng bawat isa upang ito'y tumubo, lumago at magbunga sa kanilang buhay sa araw-araw. Pagpalain mo rin po, Panginoon, ang mga kapatid namin na nanonood, nakikinig, silang mga nasa YouTube at Facebook. Lord, sa iyo po namin ipinagkatiwala ang kabuuan ng fellowship na ito sa simula hanggang sa matapos. Ang kalooban mo lagi siya maganap, hindi po ang kalooban namin. Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Punong Diyos namin, Diyos ng pag-ibig.
Amen. Yan. Taas ang kamay. Yan. Sa Vatican I, hindi pwede mag-ingay. Kaya tahimik sila doon. Hindi pwede pumamalakpak, hindi pwede sumayaw. Kaya lang, nagkaroon po ng Vatican II. Sa Vatican II, maingay na. No? Pwede ka nang pumalakpak, pwede ka nang humiyaw, pwede ka nang sumayaw. Lahat ng gusto mo, basta ibigay mo para sa Panginoon. Amen? Yun. So, ang ating pinag-usapan ngayon, pag-usapan ngayon ay part 2 ng The Word Come to Me. Kahapon po, part 1, ang ginamit po doon na Ebanghelyo yung Matthew 11 verse 28. No? Ngayon naman, bigyan natin emphasize yung tungkol sa pananalangin kasi ang tao tamad manalangin. Lumapit sa Diyos. Kaya ang topic po natin ngayon, come to me, where in the Bible does it say, come to me in prayer? Ayan, doon tayo sa prayer, no? Para hindi na kayo tatamarin magdasal. Ang pagdadasal, no? Sabi ni Lord, kayo may problema diyan, lumapit kayo sa akin, manalangin kayo, magdasal kayo, no? Kaya lang yung tao ay lumapit, no? Pagdasal, tamad, no? Hindi natin alam na yun pala ay harapan na argumento ka sa Panginoon ng live o anong tawag nito, no? So, narito ang sinasabi sa Jeremiah 29:12-13. Jeremiah 29:12-13. Then you will call to me, you will come and pray to me, and I will answer you. You will seek me, and you will find me, because you will seek me with all your heart. Sabi niya, kung maganap na ito, kayo'y tatawag, lalapit at dadalangin sa akin, at diringgin ko naman kayo. Ako'y hanapin ninyo, masusumpungan, kung buong puso ninyo akong hahanapin. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. What you make me a sweet, sweet sound in your ear.
Amen. Palapakan natin ang Diyos. So, magsiupo po tayo sa presensya ng Panginoon. Yan. Alam nyo, kapag kayo may problema, pinaka magandang kausapin si Lord. No? Sabi ng iba, Brother Bay, totoo bang naririnig tayo ng Diyos? Depende yun eh. Kasi ang bawat lapit, ang tanong diyan ganito eh, sino dapat ang unang lumapit? Ang Diyos ba o tayo mga tao? Kaya ang salita dito, come to me. Okay? Hindi po pwede ang Diyos ang lumapit sa iyo. Kasi wala naman siyang pangangailangan sa iyo eh. Ang tao ang may pangangailangan. No? Ang Diyos, naghihintay lang siya, lumapit ka sa Kanya. Kaya lang, bago lumapit ang tao sa Diyos, gumagawa muna ng paraan ang tao. Lahat ginamit na ng paraan. Alam niyo ba yung mga may cancer? Hindi naman Diyos agad ang pinupunta nila eh. Lahat mag-iisip yan. Ano kaya magandang gamot sa cancer? No? Oops! May magandang rekomendasyon yung herbalist doctor. Hindi gumaling. Nabalitaan niya na mayroong magaling na manggagamot, albularyo. O, punta yan sa albularyo. Ha? Pag hindi gumaling sa albularyo, ha? Ang pinakahuling tatawagin niya ay Diyos. Ha? Tingnan niyo yung mga taong may cancer. Bakit? Napakatalino ng mundo, hanggang ngayon wala pang gamot ang cancer. At yung sakit ng yung naagnas yung katawan. Hindi. Yung kitong. Ha? Isipin mo, napaka-high-tech na ang mundo. Wala pa rin gamot yung kitong. Pati yung yung cancer. Eh kung lahat ng sakit may gamot na, wala nang lalapit sa Diyos. Kaya yung mga sakit na wala talagang lunas, nakalaan talaga sa Diyos yan. Amen? Kaya lang ginagamit pa ng iba, baka sakali, brother, no? Gumaling ka. Alam nyo ba, sa tagal ko nandiyan sa Makati, lahat ng mga may cancer, galing na po yan sa Makati Mid. Tinuturo ng mga doktor doon, punta kayo dyan sa Lisaday, baka sakali. Doon kayo humingi sa Diyos ng tulong, magdasal kayo doon, baka pagalingin ka pa sa sakit mo. Kasi yung sakit mo, wala nang lunas yan. Minsan nga, may nagpa-pre-over si Brother Mike, duty ako noon, may cancer sa didi. Ay, nakaagnas na yung didi, no? Nangangamoy pa. Pagpatong ng kamay ni Brother Mike doon sa ulo, sabi niya, Brother Mike, wala sa ulo yung sakit ko, nandito sa didi. Kinuha yung kamay ni Brother Mike, nilagay dito. Sabi, alam mo, kung ano mang sakit sa katawan mo na hindi kayang gamutin ng dalubasan doktor, kayang gamutin ni Lord yan. Amen po ba? Kung hindi ka nagamot sa iba't ibang therapy, isa lang pwedeng gumamot yan, hallelujah therapy. Kalimutan mo may sakit ka, magdasal ka sa Panginoon, sumulat ka sa prayer request, kaya may prayer request kayo. Kasi love letter nyo yan kay Lord. Akala ba nyo ordinary yan? Lahat ng inyong sinulat dyan, may mga anghel dyan nakatingin. Kasi ang Bible nagsabi kung saan ang Diyos, libo-libong mga anghel kasama ng Diyos. O hindi man natin nakikita ang mga anghel, diyan sa tabi ninyo, may mga anghel diyan nakatayo. Amen po ba? O ano man trabaho ng anghel?
ang anghel ay utusan ng Diyos para sa pangangailangan ng tao. Tingnan mo kung gaano ka-espesyal ang tao sa Diyos. Tayong mga tao, mayroon tayong anghel de la guardia, may nagbabantay sa atin. At ang mga anghel ay inutusan ng Diyos para ibigay yung pangangailangan ng tao. At kailanman, ang anghel sa Biblia, hindi po tinawag ng Diyos na mga anak niya. Isa lang po ang tinawag ng Diyos na anak ng Diyos, tayong mga tao. Sa John 1:12, sinabi ni Lord, ang lahat na tumanggap kay Hesukristo bilang Panginoon niya at sariling tagapagligtas, ay binibigyan ko ng karapatan na maging anak ng Diyos. At may karapatan kayong tumawag sa inyong Ama. Kaya sa ating banal na misa, may inaawit, Ama namin, sumasalangit ka. Oh, sino yung kwan doon? Iba naman tatay mo, iba tatay ko. Ha? Ang ating tunay na Ama, si Yahweh El Shaddai. Amen? Yon. So, prayer partner. Ang ating ministry, kaya napakatatag kasi nakaugat sa prayer. No? Dito natin malaman kung gaano katatag ang taong mapanalanginin. Okay? So brothers and sisters, itong sinabi dito ng Panginoon, sabi niya, kung maganap na ito. O yan. Di ba binanggit yan sa krus ng Kalbaryo? Yung salitang, naganap na. Ibig sabihin, wala na tayo sa ilalim ng curse. Wala na tayo sa ilalim ng sumpa. Bakit ang tao natili sa sumpa? Kasi ayaw niyang lumapit sa Diyos. Bakit ang tao natili sa kahirapan? Kasi ayaw niyang lumapit sa Diyos. Bakit ang tao natiling magulo ang buhay? Kasi ayaw niyang lumapit sa Diyos, samantalang ang Diyos nag-aanyaya, halikayo, lumapit kayo sa akin. Kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin at kayo'y pagpapahingahin ko. Ang alok ng Diyos kapahingahan. Amen? Yung salitang naganap na, tapos na yon 2,000 years ago. Ano sinabi niya? Kung maganap na ito, ay tapos na Lord, naganap na. Oh, ngayon sinabi na Lord, okay, naganap na yan, ito na. Sabi ni Lord, kayo'y tatawag, una, tatawag, lalapit, at dadalangin sa akin. Tatlong hakbang yon. Una, tatawag. Pangalawa, lalapit. Pangatlo, dadalangin sa Kanya at diringgin ko naman kayo. Kasi ang Diyos hindi po bingi. Ang Diyos hindi bulag. Ang Diyos, papunta ka pa lang dito, alam na ng Panginoon ang iyong pangangailangan. Amen? Yan. No? So, una, alam mo, natigil lang noon yung counseling pre-over. Nung year 2000, walang ihian yun. Bakit? 4 ang telepono, pinipre-over mo pala sa kabila, may naghihintay na 3. Nagdala na nga ako arinula doon sa aking nung duty ako. At ang kwan ni Brother Mike noon, ang pre-over and counseling ay priority ninyo. No? Ngayon, hindi na pwede gagawin yan. Kasi ang preacher, walang di-off. Monday to Sunday. Kaya hindi ako nag-jogging ng Lunes kasi pagod na pagod pag Linggo. No? Amen? Hindi na kasi uso kasi nung unang panahon, kaya telepono, hindi pa uso ang yahoo.com.
Hindi pa uso yung cellphone at saka yung hindi mo na kailangan ang tumawag. Message lang, isang click mo lang. Amen? Okay. Ngayon, sinabi ni Lord, kayo'y dadalangin. Kayo'y hahanap sa akin. Come to me, sabi niya. Tapos sabi ni Lord, kakatagpuin ko kayo. Ganito yan eh. Sa lubungan. Si Sakeo, naghahanap sa Diyos, hindi naman inanaw ni Sakeo, oy, sa mga tao, pag dumaan si Jesus ha, pakisabi na nandito ako sa itaas ng sikomoro ha, please. Kasi pandak ako, hindi pwede ako makita ni Jesus. Alam mo ba ang puso ni Sakeo? Sabi ni Sakeo, hindi na bali. Kung hindi man ako makita ni Jesus, basta importante, makita ko siya. Kaya lang si Jesus iba. Ang Diyos, all-knowing God. Tandaan nyo lagi, yung salitang all-knowing God, alam niya lahat ng bagay. Alam niya kung sino yung tunay na naghahanap sa Kanya. Alam niya kung sino yung tunay na dumadalangin sa Kanya. O, anong sinabi doon? Sakeo, nagtaka yung mga tao, bakit dumaan si Jesus doon sa puno ng sikomoro? Kasi sabi ni Jesus, mayroon dito totoong naghahanap sa akin eh. Yung iba dyan, hindi naman naghahanap sa akin, gusto lang akong makita. Ito, totoo to naghahanap sa akin. Sabi ni Jesus, ay Sakeo, baba ka dyan. Uso naman ang marites noon. Nagbubulong-bulungan ang mga tao. Naku, pabihira yung Jesus na yan. Bakit si Sakeo pa na isang makasalanan? At doon pa siya tutuloy. Di ba? O sinabi, walang pakialam doon si Jesus. Iniwan niya yung crowd. Alam mo yung crowd na yun, napuntahan ko sa Capernaum, libo-libong tao. Kaya nga umakit si Sakeo doon sa puno ng sikomoro kasi 5'2" lang siya. Ang mga 6-footer. Paano siya makita? Hanggang baywang lang siya. Maparaan si Sakeo. Sige. Ito na ngayon. Nung si Sakeo ay naglalakad na, tuwang-tuwa si Sakeo. Ito ang unang naramdaman na nakipagrelasyon sa Diyos, katuwaan, kaligayahan na hindi mo kayang ipaliwanag. Para bagang sinasabi mo, hay nako, mawala ng lahat, wag lang mawala itong kaligayahan na bigay sa akin ng Panginoon. Amen? Kaya, doon nagkaroon si Jesus ng encounter, personal, tawag doon personal encounter. Pag sinabing personal encounter, yung talagang kayo ni Jesus nag-uusap. Papaliwanag ko sa inyo ang prayer na minsan hindi pinapansin ng mga tao. Personal encounter po sa Diyos yan. Kasi ang kausap mo diyan, yung Diyos na hindi mo nakikita. Amen? Ngayon, anong sinabi ni Sakeo, Panginoon? Salamat, nabigyan mo ako ng pansin. Alam mo, Lord, lahat ng bagay na sa akin na, pera, katanyagan, kayamanan, pero may kulang pa ho eh. Hinahanap kita kasi ikaw yung kakulangan sa buhay ko. Ngayon, nung matagpuan ni Sakeo, si Jesus, nagkaroon ng change, yung isip niya nagbago na. Yung dating isip niya materialistic. Alam mo yung mga taong materialistic, wala sa Diyos yan. Pero yung mga taong ay nasa Panginoon, lahat ibibigay niya para sa gawain ng Panginoon. Amen? Bakit yung iba nang hihinaya magbigay sa gawain ng Panginoon? Kasi hindi pa sila tunay na naniniwala. Amen? Naalala ko isample ko si Terry. Pinasyalan ko sa ospital. Umiiyak. Alam ko na kasalanan ko sa Panginoon. Yung ikapo ko, hindi ko naibigay sa Kanya. Ngayon, nagbalik na siya ng ikapo. Yun naman talaga kasi ang ikapo ay covenant mo sa Panginoon. Kayong dalawa nag-uusap dyan. Hindi naman yung mga leader. Amen? Yan ay
pakipagkasundo mo sa Panginoon, ang tawag doon ay covenant and commitment mo sa Kanya, Lord. Gaano man ang pinagdadaanan ko, alam ko, kaya mo itong bigyan ng solusyon. Amen po ba? Kaya, dito natin mapapansin kung sino talaga yung taong sinasamahan ng Diyos. No? At sinabi pa niya dito sa verse 13, maganda sinabi sa verse 13, ako'y hahanapin ninyo at masusumpungan. Kung, ano ba yung kung? Kondisyon yan. Hindi lahat na naghahanap sa Diyos, masumpungan lang Diyos. No? Sabi dito, ako'y hahanapin ninyo at masusumpungan kung buong puso ninyo akong hahanapin. Yung salitang buong puso, ano man yung hadlang, wala akong pakialam dyan. Basta tutuloy ako sa gawain ng Panginoon. Sabi ng isa, sino ba preacher? Ay, huwag mo na hanapin yung preacher. Lahat yan representative of Christ. Kahit si Jeffrey mag-preach dyan, si Lord ang makikita mo dyan. Amen po ba? Yun, itanim nyo sa isip ninyo na ang gawain ito ay gawain ng Diyos at 2 o 3 lang na nagtitipon sa gawain niya, tiyak naroon siya sa ating kalagitnaan. Kung si Lord na sa kalagitnaan natin, solve na ang problema mo. Dahil mayroong kagalingan sa presensya ng Diyos, may kagalakan sa presensya ng Diyos, may himala sa presensya ng Panginoon. Amen? Amen po ba? Yon. So yun lagi ang isipin natin. Pinupuntahan ko doon si Lord. No? Hanapin mo siya. No? Hindi. Pag galit ka doon sa preacher, hindi ka aatin. Mayroong kwan doon mayroon sa Singapore. Inutusan ako ni Brother Mike. Brother Mike, ayusin mo yung gawain sa Singapore. Yung ayaw sumunod. Yung mga kambing, alisin mo na. Ay mayroon doon galit sa akin. Sabi niya, hanggat andyan si Brother Mike, hindi ako dadalo sa gawain. 3 taon ako Singapore, 3 taon siya hindi nakadalo. Bakit nagalit siya? Kasi siya yung namumuno ng mga paksyon-paksyon, 3 grupo ang tinayo niya doon at siya ang sinusunod. Hindi na sinusunod yung preacher. Aba, sabi ko, social ka. Tapos sabi ng mga followers niya, may followers din siya eh. Nung umalis yung taong yun, umalis din yung mga followers niya sa El Shaddai. Sabi ni Brother Mike, huwag mong kuhan yan, huwag mong alalahanin yung umalis. Hindi sa atin talaga yan. Papalitan ni Lord ng mga bagong tupa, masunurin at maamo. Amen? Ito na ang nangyari. Kuhan ako sa Facebook, tawag, ano sabi nila? Hinutusan ka dito ng Panginoon para hanapin ang nawawalang tupa. Sabi ko, tama ka. Kailan mag-order si Brother Mike, yung nawawalang tupa, hanapin, yung nagwawala, tanggalin. Ang hinahanap, yung nawala. Pero matigas ng ulo, hindi yan hinahanap. Amen? Diba? Alam mo, ang tupa, hindi reklamador. Kung ano lang yung nandyan, ang tupa, susunod lang yan. Ang mindset ng tupa ay sumunod. Kasi ang tupa, pag humiwalay siya at hindi sumunod, mapapahamak siya. Lalapain siya ng mga asong gubat. No? Kasi tandaan nyo, iba po ang kambing sa tupa. Ang kambing, lahat ng iyong pananim ay perwisyuhin, kakainin niya lahat. Ang kambing maingay. Reklamador yung kambing, kaya pag mayroon kayo makikitang naglilingkod sa Diyos, puro reklamo, sabi mo, kambing ka ba? Amen? Amen? O ngayon, ang kambing, hindi lang reklamador, mabantot pa. Amen? Isipin mo,
May experiment doon, kulungan ng kambing, ang daming tain ng kambing. Patagalan doon sa loob ng 5 minuto. Ay, ang laki ng ang laki ng premyo eh, $5,000. Pumasok yung Indian, ay yung yung anong tawag nun, pumasok yung Japanese. Kusay. Ang kusay mabaho. Di nakatagal. Pumasok yung Thailander, nako, labas. Pumasok yung lahat. Hindi nakatagal. Pumasok yung Arabo, ang kambing ang lumabas. Hallelujah! Palapakan natin ang Panginoon. No? Hindi nakatagal. Kaya doon sa Singapore ako, pag rush hour, hindi ako, kasi pag-angat ng mga Nepalese, Pakistanis, sus, Ginoo ko, umaalingasaw. Kaya naghahanap ako ng butas sa train. Kasi ang klima sa Singapore, parang Pilipinas lang. Pag tag-init doon, tag-init din sa Pilipinas. Para hindi ka makuan doon, kahit may aircon yung train, doon ka sa malapit sa itapat mo yung ilong mo doon kasi pag doon ka, alam mo doon, tulakan talaga. Walang pakialam babae doon kung dungkal mo yung didi niya. Basta talagang parang wave. Huwag ka lang manghipo. Pag nanghipo ka, patay ka. Kahit anong pan mo dyan, patong-patong man kayo dyan, o dikit-dikit, walang malisyahan. No? Doon naman ako believe sa pinaka disiplinadong mga tao. Sa buong mundo, number 1 yon, Singapore. Ang pinaka naman magalang na tao sa buong mundo, Hapon. At saka pinaka-giver yung Hapon, pinaka-magalang, at saka respeto, ang kuwan nila sa respeto sa kapwa nila tao. Amen? Sa Pilipinas, kaya ibang ugali ng Pinoy. Pag sa ibang bansa, sumusunod. Pag nasa Pilipinas, yung one-way, ginagawang two-way. Kaya nagka-traffic-traffic. Amen po ba? May pilahan na. Ang daming sumisingit. Lalo na itong mga senior, napaka-demanding doon sa Pilipinas. Nung hindi pa ako senior, inis na inis ako eh. Pipila ako sa bangko, sa Metrobank. Sus, 2 oras na ako dito, di pa nakausod. Kasi pag may dumating doon sa teller na senior, diretso. Tabi. Priority lagi ang senior doon. Sa Mercury Drug, senior din ang priority. Pero nung mag-senior na ako, ay salamat. Ang sarap pala maging senior, di ba, Sister Cindy, no? Sabihin ko sa inyo. Sabihin mo sa katabi mo, oy, tatanda ka rin. Magsi-senior ka rin. Palapakan natin ang Panginoon. Amen? Okay. Okay, ito na tayo, ha? Sabi po dito, come to me, where in the Bible does it say, come to me in prayer? You will come to me, sabi dito, and pray to me, and I will listen to you. You will be searched for me, and when you search for me with all your heart, you will find me. So ito na ngayon, how do I pray for the Holy Spirit to come to me? Tandaan natin ngayon, ang ating huling panahon, ang Diyos natin, ang Holy Spirit. God the Father, Creator, God the Son, Savior, God the Holy Spirit. Ito na yung panahon natin ngayon na pinaka-sensitibong panahon. Bakit? Noong panahon ni Kristo, nakisalamuha siya sa mga makasalanan.
Ngayon, panahon ng Holy Spirit, hindi ka pwedeng hindi magiging banal. Kasi utos ng Panginoon, be holy because your Father in heaven is holy. You can choose hell or eternal life. Kung gusto mo sa impyerno, hindi ka pipigilan ng Diyos. Gusto mo yan eh. Gusto mo naman sa langit, halika, come to me. I am the way. Ay sinasabi ni Lord, come to me. Sabi niya, I am the way. Siya ang daan. Paano yung dating daan? Paano yung tamang daan? Paano yung sarado ng daan? Paano yung wala ng madaanan? Doon ka kay Kristo sumunod. Siya lang ang tanging daan patungo sa kaharian ng Diyos. Amen? Amen po ba? Yun. Sabi ni Lord, I am the way, I am the truth. Si Kristo totoo. Pag sinabi ng Panginoon, gagawin niya. Amen? Ano sinabi niya? Sa the book of Numbers, chapter 23, verse 19, ang Diyos ay di sinungaling tulad ng tao. Yung tao pala na napakasinungaling. Ang pangako niya ay kanyang ginagawa at kung anong sinasabi niya, kanyang ginagawa, ang pangako niya, kanyang tinutupad. Yun na ngayon. Sa panahon natin ng Holy Spirit, no? Gusto ng Holy Spirit maging totoo ka. Amen? Kasi siya ay totoo. I am the way, the truth, in the life. Siya ang buhay. Kung gusto mo magkaroon ng buhay, i-connect mo ang buhay mo sa Panginoon at mamuhay ka ayon sa kalooban ng Diyos. Amen po ba? Siya ang katotohanan ng buhay at siya ang the way, the truth, in the life, and no man come to the Father except through me. Pag sinabing except through me, wala nang iba. Kaya, huwag kayong maniwala doon sa mga bulaang propeta. Sila na daw ang daan. Sila na daw ang katotohanan. Tapos yung bandang huli, rapist pala. Amen? Amen po ba? Amen. Kaya nga, sabi ni Brother Mike sa amin, no? Huwag ka nang magkukunwari. Kung ayaw nyo dito sa El Shaddai, umalis kayo. Sinabi ni Brother Mike sa mga preacher, meeting namin. Sabi niya, I stand behind the Catholic Church. Yung hindi Katoliko, magsialis na kayo at magtayo kayo ng sarili ninyong kingdom, ng sarili ninyong ministry. Sabi ko nang paano ako to? Meron akong programang Jesus, my friend. Laki ng kita ko doon. Hindi kasi may commercial ako eh. Binili namin yung oras sa DWXI. Ano ba, 50 mil ang bili ko. Ang commercial ko, 300,000. O ang isip-isip ko, 250,000 mawawala agad nito. No? Kaya, yung mga kasamahan ko, ay umalis sila lahat. Nagtayo sila ng ministry nila. Kumuha sila ng mga programa sa iba't ibang station ng radyo, pero akala nila yung mga nagbibigay sa kanila na membro ng El Shaddai, susunod sa kanila. Anong sinabi ng mga prayer partner? Ibang usapan na yan. Dito kami tinawag sa El Shaddai, dito kami mananatili. Hindi kami susunod sa inyo. Kaya, sabi ni brother, ikaw ba tatayo ka ba ng ministry mo? Sir, tatayo ako. Wala ka rin palang pagkakaiba sa iba. Hindi, tatayo ako ng negosyo, hindi ministry. Kaya, give up ko yung programa kong Jesus My Friend. 9 years akong nag-anniversary. No? Amen? Kasi, alam ko na ang gawaing ito ay pinangungunahan ng banal na Espiritu Santo. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Amen? Yon. Ang Holy Spirit, siya po talaga ang may-ari ng gawaing ito. Kaya ang may-ari ng gawaing ito, pag yung lingkod ng Diyos na inanuint ng Panginoon,
Kinalaban mo. Hindi po ang kalaban mo si Brother Mike. Ako? Kalabanin mo? Hindi naman ako kinakalaban mo eh. Ang kalabanin mo ang Diyos. Bakit? Don't touch the anointed one, sabi ni Lord. Ang sabi ni Lord kay Abraham, Abraham, ang sino mang sumira sa iyo, wawasakin ko. Ang sino mang magpala sa iyo, Abraham, ay pagpapalain ko. Kaya mayroong blessing sa mga man of God eh. Akala ba yun, may binibigay ninyo, walang balik sa inyo, may balik yun. No? Kasi pinangako ng Diyos yan kay Abraham, Abraham, ang sino mang magpala sa iyo ay pagpapalain ko. Ang sino mang susumpa sa iyo ay susumpain ko. Kaya yung lahat na nanira kay Brother Mike, nagkamit po sila ng kasalanan ng blasphemy at nangamatay po sila. Hindi po, pangako ng Diyos yun. Yung blasphemy, walang kapatawaran yung laitin mo ang Espiritu Santo. At yung puspos ng Espiritu Santo na tao, pag nilait mo yan, blasphemy din yan. Amen? Tingnan mo yung nangyari sa Saputi. May gawain kami sa basketball court. Dumating yung lasing, kinuha yung Playboy magazine sa bahay niya at sinabi, ito ang Biblia ko, nakabukaka ng mga babae. Di nagtawanan yung mga tao, ang mga tambay, iyakan yung mga workers, mga choir. No? Ginulo niya yung gawain at nag-closing na kami dahil doon sa ginawa niyang kaguluhan. Nabalitaan namin, 1 week lang, binaril sa Saputi, sabog ang utak. Ano sinabi ng mga workers, sir, yung nang bastos sa atin, namatay. Ay sabi ko yan ang blasphemy, hindi naman binastos nila yung gawain eh, binastos nila ang Holy Spirit. Blasphemy yun. Tapos, dyan sa Dungkalo, nagpe-prayer meeting kami habang nagpe-preach ako, bakit off and on ang karaoke? Ay pinaglaruan kami ng lasing. Binubunot niya doon, wala naman, naghahanap na naman kami. Ano nangyari? May kuryente naman, bakit? Wala yung, sira ba yung ating ano? Nung tiningnan, naku, nakabunot na. Sabi naman ng isang worker, sige, kabit natin. Maya-maya, wala na naman. Nung tiningnan, nakabunot na naman. Sabi, sinong gumawa niyan? Yung kapitbahay pala na galit sa El Shaddai. Anong sabi nila? Hoy! Kung ayaw niyo magpatulog, kung ayaw niyo matulog, magpatulog kayo. Naranasan namin, binuhusan kami ng arinula. Alam mo nangyari noon? Di ko makalimutan yun. Nag-report yung workers, sir, yung nagkuhan sa atin, yung niluloko tayo, binangungot na matay. Doon, makikita mo yun. Na kapag ang gawain ng Espiritu Santo ay inistorbo mo, lalagutin ka ng Espiritu Santo. Kasi ang Espiritu Santo, siya po yung nangungusap ngayon sa mundong ito. Yung pong ginawa nila sa Los Angeles, paglalait po yun sa Espiritu Santo. Hindi mapapatawad ng Diyos yun. Bakit? Ang gumagawa ngayon sa panahon natin, sa huling panahon, ay Diyos Espiritu Santo. Hindi naman si Jesus. Kasi tapos na ang kuha ni Jesus. Tapos na ang kanyang misyon. Siya ang Savior, umakyat na siya sa langit. Nung bumaba ang Espiritu Santo, everything is under control by the power of the Holy Spirit. Nung sinabi nila, nagtawanan pa sila, the Creator of the universe, zero mention. Tawanan pa sila. Yun, blasphemy yun. Kaya alam mo ba ang nagsunog doon? Yung apoy galing sa langit. No? Ngayon, ito yung sinasabi dito. No? How to pray for the Holy Spirit to come to me.
Come, Holy Spirit. Yan, binaawit. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Tapos may awitan. Halina, Espiritu Santo, kinakailangan kita. Sigla at wakas, mahina, pag-asa ka naming lahat. Pasok doon si Father Radya. Pag-asa ka naming lahat. Mayroon pang isa sa mga broken-hearted. The Spirit of the Lord is now upon us to heal the broken heart. Kaya ang number one na attender natin, yung mga iniwan ng asawa, nagka-UTI, iniwan ng boyfriend, yun. Mga broken-hearted. Ano sabi ni Lord? Anak, yung wasak mong puso, ayusin ko. At kapag inayos ko yung puso mo, diyan ako titira. Kaya yung mga may karanasan, dumaan ng iba't ibang problema at pagsubok, matindi ang kanilang paglilingkod sa Panginoon, ang kanilang pagsamba. Amen? Amen po ba? Woo! Come, Holy Spirit, no? Abide in me, sabi na, abide in me, come Holy Spirit, into my mind, that I may see it. Give me wisdom. Tingnan nyo. Holy Spirit, give me wisdom, knowledge, understanding, and any other gifts I need to do God's will. Come, Holy Spirit, into my senses, that I may recognize Jesus in every instruction that I have. No? Kaya makikita po ninyo, Holy Spirit, gift of the Holy Spirit. Ano yung gift? Regalo. Hindi mo alam na matagal na pala may regalo ka na. Kaya magkakaroon tayo ng CLSS sa itong April. Pag day off yun ninyo, kasi ano yan, Friday po yun, no? Doon nyo maunawaan kung ano po yung CLSS. Bakit? Dati, ang aming ginagamit lang ay LSS, Life in the Spirit Seminar. Sa mga born again yun. Tayo, nung magkaroon na ang El Shaddai, ginamit namin yung CLSS, Catholic Life in the Spirit Seminar. No? So ngayon, ang Holy Spirit, pag tinanggap mo sa iyong buhay, sabi niya sa 1 Corinthians 3:16, 17, hindi niyo ba alam na ang inyong katawan ay templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang Espiritu, at ang inyong katawan hindi talagang inyo, kundi yan sa Diyos, at sabi niya, you are the temple of the Holy Spirit. Alam mo ba yung taong pinananahanan ng Holy Spirit, mayroon siyang katangian. Ano yung gift ni Lord? Ano yung kanyang fruits? Love, joy, ano pa? Peace, kindness. Lahat yung 9 gifts of the Holy Spirit, makikita mo sa tao. Paano mo sabing Kristiyano yan, sama-sama ng ugali? Hindi mo na makikita yung kwa ng Holy Spirit, yung bunga ng Espiritu. Nakikita mo, ang sama ng bunga nga. Di ba? Ang tao na pinagarian ng Espiritu, hindi pwedeng wala siyang taglay na bunga ng Espiritu. Amen po ba? Kahit murahin mo yan, ang sagot siya, praise the Lord. Hallelujah. Amen po ba? Pero yung wala pa sa Panginoon, pangit. Mas pangit ka! Kasi ayaw magkwan yun, ayaw magpatalo yan. No? Amen? Ayun. So, abangan ninyo yan, ha? Okay, ito pa. What is the powerful
3 words in prayer. Ano yung tatlong bagay na makapangyarihan na salita? To the Holy Spirit. No? They have done. This is a number of ways, but one of the most portable and powerful methods was in their stewardship of a simple 3-word. Una, prayer. Pangalawa, come, Holy Spirit. Sa iyong pagdadasal, kailangan ang dasalin mo dyan, come, Holy Spirit. Kung ang Diyos nandyan, inaanyayahan mo, nandyan na siya sa iyo. Banggitin mo, anyayahan mo siya. Hindi siya lalapit sa iyo pag hindi mo siya anyayahan. Come to me, sabi ni Lord, lumapit kayo sa akin. At doon sa paglapit mo sa Panginoon, sabi mo, Holy Spirit, ako po ay isang makasalanan. Linisin mo ako sa aking mga kasalanan. Baguhin mo ako. Ang unang gawin mo, huwag ka munang humingi, saka na yung hingi. Ayusin mo muna, Panginoon, ako'y nagkamali. No? Kaya yung nagpa-pray-over sa akin, ang sabi niya, Brother Bay, sunod-sunod ang anak ko na namatay. No? Anong nangyari? Munti ko na sabihin, baka nag-commit ka ng kung ano-ano diyan. Alam mo, kung ikaw ay gumawa ng labag sa kalooban ng Diyos, hindi na protektado ng Diyos ang pamilya mo. Pero pag ikaw ay nagtatrabaho, nagmamahal sa pamilya mo, maniwala ka, hindi ka magkakasakit. Makakaipon ka pa. Bakit? Dahil mahal na mahal mo ang pamilya mo, hindi pababayaan ng Diyos ang iyong buhay. Purihin natin ang Panginoon. Amen? Yan. Sa prayer mo, anyayan mo pa, come Holy Spirit. Teach me. Alam mo ba? Tuwing Monday kasi, series yung aking talk, 3 araw, part 1, part 2, part 3. No? Sa mga video, makuha nyo yan eh. Ngayon, ito part 2 ng Come to Me. Napakaliwanag yung sinabi sa akin bago maligo. What is our key words, Lord? Come to me. No? Kaya nung isang linggo, ang tinapik ko rin yung the power of mind, the power of a pure heart, no? Ito naman, yung salitang come to me ay nabulong po ito sa akin ni Lord. Nasabi niya ito, palapitin mo sa akin yung mga taong yan. Ang sabi niya, sabi ng isang sister, alam mo, nagtaka ako brother may mga may mga manggugupit naman, bakit ang daming taong mahaba ang buhok? Sabi ng isang barbero, ayaw na lumapit sa barbershop ko. Paano ko sila gupitan? Diba? Sabi ng barbershop, gugupitan ko lahat yan pag lumapit lang sila sa akin. Tama naman itong barbershop, no? Diba? Lumapit ka. May problema ka? Huwag kang lumapit dun sa mga may problema din. Kasi hindi ka matutulungan noon. May problema ka sa asawa. Lumapit ka naman doon sa may problema rin sa asawa. Nagkumpul-kumpul na kayo doon. Anong problema mo sa asawa? Wala na, iyakan na lang. Pag lumapit ka sa Diyos, nako, tutulungan ka ng Panginoon. Amen. Palabakan natin si Lord. Okay, last. What are the powerful 3 words in prayer? No? Come, yung salitang come, at saka Holy Spirit in prayer. Na ito naman, what are God's answer to prayer? Ano naman yon? When we pray asking God for something,
can answer in the various various ways, He me answered. Pag ikaw daw ay lumapit sa Panginoon, asking God something, ano manghingin mo sa Panginoon, ito po ang maririnig mo. Tatlo. Una, pagkalooban ng Diyos ang hinihingi mo at instant na kailangan mo na. Ang sagot lagi ni Lord, yes! Amen? Pangalawang sagot ni Lord sa prayer mo, mayroon din siyang tinatawag na no. Kala mo, puro yes lang. Pag mapapahamak ka na, kasi si Lord ang nakakaalam ng iyong buhay, kahit anong dasal mo, kahit magluha ka pa ng dugo, hindi ibibigay sa iyo ni Lord ang iyong kahilingan. Kasi mahal na mahal ka niya. Amen? Amen po ba? May sagot din si Lord, no. Malalaman mo yan kung bakit ang tagal mo ng prayer hindi sinasagot ni Lord. Kasi sabi ni Lord, anak, mahal kita, ayaw ko mapahamak. Ikaw, subukan mo. Umiiyak yung anak mo at humingi, Mami, gusto ko maglaro ng kutsilyo. Bibigay mo ba yung kutsilyo? Ay alam mo, mamamatay yung anak mo, baka masaksak pa yung sarili niya. Bibigay mo ba yan? Ganon din ang Diyos. May sagot din si Lord sa mga nagdadasal no. Pag no, huwag ka magtampo. Ibig sabihin yan, gawin mo ang kalooban ng Diyos. Amen? At pangatlo, sa prayer, sasagutin ka ni Lord, wait, maghintay ka. Huwag kang padaso-daso kung sa Bisaya. Wait, maghintay ka. May tamang panahon. Ay, Lord, 60 na ako, wala pa akong boyfriend. Yan ang problema mo, 60 ka na, boyfriend pa hinihingi mo. Ano ka, teenager? 60 ka na, hingin mo na, Panginoon. Bala na kahit balo. Lord, patulang ko na. Padalang ka ni Lord kahit balo. Amen po ba? Itong salitang wait, yung tatlong yan, yes, no, or wait. Ibig sabihin, pag wait, under process. Amen po ba? Pero hindi nangangulugan na hindi bibigay ni Lord. Maghintay ka lang. Basta't maghintay ka lamang. Amen? Magsitayo na tayo. Sabihin mo sa iyong katabi, Sister, pag hindi pa dumating, wait lang. Pag kailangan mo, yes ang sagot ni Lord. Amen? Taas ang kamot. Pikit ang mga mata. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Jesus. It's not at all that bad, my friend. If you believe in yourself, if you believe there's someone who walks through life with you, you'll never
Panginoon, muli nagpapasalamat po kami sa pribilehiyong binigay mo sa amin na lagi kami makapakinig sa iyong mga salita sa pamagitan ng gawain ito. Holy Spirit, alam namin na ikaw ang Diyos sa mga huling panahon. Kami po ay inyong turuan. Kapatid, ang hinahanap ng Holy Spirit, yung may teachable spirit ka, na marunong kang turuan, marunong kang umamin sa iyong pagkakamali. At ang gusto ng Holy Spirit, yung masunurin. Ang gusto ng Holy Spirit, yung marunong mag-antay. Kaya wait lang, yung prayer request mo, kailangan mo. God is a God of surprise. Isusurpresa ka ng Panginoon. Kasi gusto ni Lord, happy ka. Gusto ni Lord, maging masaya ka. Kaya gusto ni Lord, surpresahin ka. Panginoon, pagpalain mo po ang mga kapatid namin dito, lalong bago pa lang sa gawain, na maibigay nila ang kanilang day of panahon sa iyo para tulungan mo sila, gabayan mo sila, patnubayan mo sila sa kanilang mga plano sa buhay. Lord, nasa tao ang pag-iisip at pagbabala kung yung tagumpay sa iyo nagbubuhat. Panginoon, muli patuloy pong pagpalain ang mga mahal sa buhay ng aking mga kapatid. Ang kanila pong mga pamilya na naiwan sa Pilipinas, mahal na mahal po nila ito, Panginoon. Kaya ingatan mo po ito. Pagpalain mo rin ka ng mga employer, kung sila po masungit, inyong pababaitin. Kung sila man po kuripot, sila inyong magiging mapagbigay sila. Mapag-unawa sa kanilang mga katulong. Sa iyo namin ipinagkatiwala ang mga kapatid namin, yung Tuesday Group. Salamat din sa magandang boses na binigay mo sa kanila. In Jesus' name we pray, na tayo magsabi ng Amen. God bless you all. Let us give thanks with a grateful heart. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. We give thanks. We give thanks. Manalangin tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog katahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ikaw ay ililigtas niya sa panganib, sa umang nabitag, at kahit anumang magbibigat na salot, di ka magdaranas. Lukubuan niya sa lilim ng kanyang malabay na pagpak, sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at pagsasanggalang sapagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay.
maging sa gagawing biglaang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ikaw ay magmamasid at sa panunood iyong mamamasdan, yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ikaw ay mapahamak at walang daratal kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel, siyang susubaybay, kahit saang dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayo ka't sila'y magtataas, nang hindi masakta ng mga paa mo sa butoong matalas. Kahit ang tapakan mo'y mga leon, ahas at mabagsik, di ka maaano sa mga serpentiyo't leong mababangis. Ang sabi ng Diyos, sa aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kilanlin. Pagkat sila'y tumawag, laging handang ako sila'y pakinggan, aking sasamahan at kung may hilahin ay sasaklolohan. Aking ililigtas ang bawat isa at pararangalan. Sila ay bibigyan ko at gagantipalaan unang mahabang buhay at natitiyak na ang tatamuhin nila ay kaligtasan. Maaaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ako ng balang upang salantain ang lupang ito. Maaaring palanganapin ko ang aking bayan ng salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito ay aking pinili, ay mapagkumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain, sa kataswan at kasaganaan. Ang mabuting salita ng Diyos. Ng Espiritu Santo. God bless us always. See you next Tuesday and see you tomorrow.